Taong 1986 ang kwento. Tatlong putok ang narinig sa isang liblib na bukid sa San Marcelino, Zambales. Di nagtagal, isang araw pa ang lumipas ay natagpuan ang katawan ng isang dayuhan na kulay puti. May dalawang tama ito sa katawan at isa sa noon nito na siyang point of entry ng bala at iyon na rin ang pinaka-fatal na tama niya. At ang dayuhang ito ay kinilalang si Greg Fields, isang Amerikano na naninirahan dito sa Pinas bilang isang business owner ng isang construction company sa Olongapo at Subic. Matagal na rin itong naging citizen ng Pilipinas. Nasa 43 years old ang Amerikanong ito. At ang tanong na unang naisip ng mga investigador o ng mga pulis, sino ang pumatay at ano ang motibo? May nakalaban kaya ito sa negosyo o sa personal nitong buhay? Iyan ang ating pakikinggan ngayon mga kaibigan para malaman natin kung sino, ano, at kung bakit siya pinatay. So babalik tayo sa pinagsimulan ng lahat mga kaibigan. Taong 1981, malaki na ang itinayong kumpanya ni Greg dito sa Pinas. Dati siyang may asawa sa Amerika, pero nang napunta siya dito sa Pinas, ay ayaw ng asawa niyang manirahan dito. Kaya ang nangyari ay nag-divorce ang dalawa. Mula naman noon, ay naging single na si Greg at ang anak nitong isa sa una niyang asawa ay nasa Amerika din. Kaya namuhay si Greg dito sa Pinas kasama ang ilan lang sa mga kaibigan niyang banyaga rin. At dito na siya nagpursige na palakihin at patatagin ang kumpanyang naitayo niya. At sa tagumpay ni Greg noong 1981 nga ay nakilala niya si Melissa Dungca, isang 22-year-old na dalaga na tubong Zambales pero nagtatrabaho sa isang bar bilang waitress. Hindi naman siya iyong tipong sumasayaw at bumubukakan ng kipay sa stage. Pero ganoon pa man, para sa marketing strategy ng bar, syempre ay nakasuot din sila ng maiikling damit. Nang isang gabi na napunta nga si Greg sa bar na pinagtatrabahuhan ni Melissa, ay saktong may table itong si Greg na puno ng mga babae. At ang nagsiserve sa kanila ay si Melissa, kaya napansin ni Greg ang ganda niya. Doon ay ipinatawag ni Greg kay Melissa ang floor manager ng bar. Oh hi, excuse me. What is your name, young lady? Tanong ni Greg. At sinabi naman ni Melissa ang pangalan niya. Sabay sabi ni Greg ng, "Can I talk to your manager for a second? Can you call him for me, lady?" Napayas na lang naman noon si Melissa. Pero ang hindi niya alam ay iyon na ang umpisa ng pagbabago ng buhay niya. Dahil nang nagkausap si Greg at ang manager ng bar sa paglapit nito sa table ni Greg. Greg, "Excuse me sir, are you the manager?" Manager, "Yes. How can I help you?" Greg, "The waitress over there, Melissa. I'd like her to be in my table tonight." Manager, "She's assigned to another table, sir." Greg, "I know. That's why I'm willing to pay extra if you can move her here." Manager, "You want me to reassign her?" Greg, "Yes. I just like the chance to talk to her while I'm here." Manager, "Well, that's unusual." Greg, "Maybe, but I'd appreciate it." Manager, "All right, let me talk to her first." Greg, "Thank you, sir. I really appreciate it." Sa usapan na yon, pinapalitan ni Greg ang table niya ng waitress kaysa sa GRO ng bar. Pumayag naman si Melissa dahil nga sa uupo lang siya ng gabing iyon sa tabi ni Greg ay bayad siya, pati ang manager ng club. Noong una pa lang ay alam na ni Melissa na may gusto ang Amerikano sa kanya kasi diretsahang magsalita ang dayuhan. Hindi ito nagpatumpik-tumpik pa at sinabi nitong kaya niyang iahon si Melissa sa pagtatrabaho niya sa bar na iyon bilang waitress at naiintindihan daw nito na may mga pangangailangan si Melissa sa buhay kaya niya ginagawa ito. Sinabi pa ni Greg na kung magugustuhan din siya ni Melissa ay hihigitan niya ang buhay na meron si Melissa at bibigyan niya ito ng magandang buhay. Tumagal pa ng ilang linggong napapabalik-balik si Greg sa bar na pinagtatrabahuhan ni Melissa. Nasanay na rin si Melissa at ang manager ng bar na halos gabi-gabi ay nakareserve na ang oras ni Melissa sa Amerikano. Siyempre, kumikinang-kinang ang mata ng manager lalo na kung pera ang lumalabas sa bulsa ng Amerikano. Itong si Melissa naman ay hindi nagpahalata. Para bang eksperto ito sa psychology o kung paano mag-isip ang mga lalaki. Hanggang sa isang araw ay nagpaalam na si Melissa sa bar dahil suportado na pala siya
at ang pamilya niya ng afam sa kanilang financial na pamumuhay. Partida, hindi pa sila kasal nito. Sa unang tingin, mga kaibigan, ay para bang tadhana ang nagtapos sa dalawa. Parang pelikula na may ending na they lived happily ever after. Dahil malamang na hindi plano ni Melissa na makilala si Greg Fields. Pero makinig kayong mabuti sa kwento kasi dito na magiging interesante ang lahat. At dito na natin makikita ang isang taong tinatawag nilang narcissist o ang mga klase ng tao na master manipulator. Matapos ang halos isang taon lang na pagiging magkasintahan ng dalawa ay napakasal na sila noong 1982. Pagkatapos noon ay mabilis na umakyat sa pag-asenso sa buhay ang buong pamilya ni Melissa Dungca. Nakabili na rin sila ng ibang lupa noon sa lugar nila sa Zambales na malapit din sa pamilya niya. Pero dahil ang negosyo ni Greg ay sa bandang Olongapo at Subic pa, ay doon sila nagpatayo ng bahay. Hindi lang basta bahay, kundi masasabing mayaman ka na noong mga panahong iyon kung magkakaroon ka ng kagaya ng bahay ni na Melissa at Greg. Maganda at 2 palapag. At iyong mga sasakyan nila noon ay nasa 5 na. Tuloy-tuloy ang pag-asenso ni Greg. Lalong lumago ang kumpanya niya. At syempre naman ay kasama dito si Melissa. Hanggang sa nagkaroon na rin sila ng isang lalaking anak na labis namang ikinatuwa ni Greg. Labis-labis ang pasasalamat noon ni Greg kay Melissa dahil nakatagpo raw siya ng babaeng makakasama na niya habang buhay. Lagi pa noong pinupuri ni Greg ang mga Pilipino, partikular na ang mga Pinay, dahil mapagmahal at masinop daw ang mga ito sa bahay. At inaasikaso ng maigi ang pamilya. Hanggang sa nagkaroon ng branch sa Metro Manila ang kumpanya ni Greg. At sa inspirasyon niya sa binuo nilang pamilya ni Melissa ay mas lalo itong naging busy sa negosyo. Ayon sa kwento, bata pa raw kasi si Melissa nang mapangasawa ni Greg kaya nanlalaki ito. Oo, tama kayo sa narinig ninyo mga kaibigan. Sa ganda at ginhawa ng buhay na ibinibigay ni Greg kay Melissa ay nagawa pa nitong lokohin si Greg. Pero kayo na ang bahala sa magiging opinyon ninyo. Kasi hindi siguro dahil sa bata pa si Melissa kaya naghahanap siya ng kalaguyo noong araw. Kundi sadyang hindi lang siya nakokontento sa kung anong yaman ang mayroon sila ni Greg. Dahil nang madalas nang nasa Metro Manila si Greg, ay iniiwan ni Melissa ang kanilang anak sa katulong nila o mga kasambahay. At nakikipagkita ito sa nagngangalang Arnold Capulong, isang Pilipino na halos kaedaran lang niya noong araw. May negosyo naman ang lalaking ito sa bandang Angeles, Pampanga. Pero kung ikukumpara kay Greg ay medyo masangat pa nga si Greg sa buhay pagdating sa estado, pero galante itong si Arnold at mas kaya niyang ipakita na parang mas mayaman siya kay Greg kung sa paggastos lang ng pera. Alam ni Arnold na may asawa noon si Melissa. Pero ang kaso lang, kung sa tingin niya ay namamanipula at naloloko niya si Melissa porket nagbebembangan na sila, ay iyon naman ang malaking pagkakamali niya dahil pinipirahan din siya ni Melissa. At ito ang dahilan kung bakit malalaman ninyo na manipulado ni Melissa ang mga nangyayari sa buhay niya bago pa niya makilala si Greg. Kung hindi ninyo kasi na itatanong, galing sa pamilyang mahirap si Melissa at dahil doon, wala siyang ibang pinangarap kundi ang yumaman. At sa maniwala kayo o hindi, 15 anyos pa lang si Melissa ay nagkaroon na pala ito ng relasyon sa taga-barangay nila noon, isang sabongero na 35 years old. At sa kwento ng mga kababaryo nito sa Zambales, ay nag-live-in pa nga sila ng lalaki ng ilang taon. Hanggang sa umabot siya ng 17 years old, ay hiniwalayan niya ang lalaki dahil nalubog na ito sa sugal na sa abong. Sumunod doon ay nakarelasyon naman ni Melissa ang isang matandang lalaki na taga-Olongapo na nagmamay-ari ng karinderya na siyang una niyang napasukan na trabaho. Pero hindi nagtagal ay nahuli si Melissa ng asawa ng lalaki na magkatabi sila sa kama kaya pinalayas naman si Melissa. Wala pa kialam si Melissa noon kung may asawa, matanda o sugarol ang makakarelasyon niya. Basta ang importante ay makaahon siya sa hirap. Kaya nang pinalayas siya, ay naiintindihan niya na habang maganda pa siya at bata, ay maaari siyang makahanap ng lalaking mag-aahon sa kanya sa hirap. At sa mga experience niya sa mga lalaki, ay alam niya
na kung paano paikutin ang mga ito. Nagkaroon pa si Melissa noon ng isa pang nobyo na foreigner bago si Greg. Iyon ang hindi alam ni Greg kasi nang makita ni Melissa na walang pera iyong unang foreigner ay hiniwalayan niya. At mula doon ay alam ba ninyo ang naging trabaho niya para mag-survive sa Olongapo? Naging dancer din pala si Melissa o pokpok sa bar. Iyon ang totoo na hindi alam ni Greg. Pero matalino itong si Melissa dahil doon niya mas lalong naintindihan ang tunay na pag-iisip ng mga lalaki. Nalaman niya kung mananatili siyang puta ng bar ay walang magseseryosong lalaki sa kanya dahil sa ganoong trabaho. Pero naisip din niya na kung gusto niyang makabingwit ng mayaman o may pera, ay dapat nandoon pa rin siya sa bar o sa isang club dahil iyon ang puntahan ng mga lalaking nalulungkot at kadalasan ay may kaya. Kaya naisip niyang pwede naman niyang baguhin ang kanyang imahe. Iyong tipong nagtatrabaho ka sa bar pero ang tingin sa iyo ng customer ay disente at inosente pa rin. Dahil alam niyang iyon ang gusto ng mga lalaking gustong magseryoso. Ayaw ng mga lalaki ang babaeng gamit na kung titignan. Gusto nila ng bata, maganda, at simple. Gusto nilang sila ang magpakita ng magandang buhay dito. Kaya dito naisip ni Melissa na baguhin ang imahe niya. Kaya siya waitress na lang. Oo, mas mababa ang kita. Pero mas magiging malaki naman ang tsansa niya na makabingwit ng matino at mayamang lalaki. Ngayon alam na natin ang background ng kwento ng buhay ni Melissa. Tadhana nga ba ang nagtagpo sa kanila ni Greg? Sa opinyon ko, isa siyang manipulator dahil kung ano ang gusto mong makita na babae sa kanya ay iyon ang ipapakita niya. At kung ano ang gusto mong marinig ay iyon ang sasabihin niya. Maaaring hindi eksaktong si Greg ang hinahanap niya noon. Pero kung hindi naman siya nag-isip ng paraan, ay baka hindi rin sila nagkita ni Greg at napansin nito. At ngayong may relasyon nga sila ni Arnold habang kasal sila ni Greg, ay ito na yung finale ng mga plano niya. Kasi halos lahat ng pinaghirapan ni Greg ay sa kanya na mapupunta kapag nawala si Greg. Sa makatuwid, dahil legal wife siya, ay beneficiary siya ng lahat ng maiiwan ni Greg kasama ang anak nila. Wala namang problema si Greg sa ganoon kasi mahal niya si Melissa. Ang kaso lang, nalaman ni Greg na may lalaki nga si Melissa bago pa niya maisagawa ang kanyang plano at sa pag-aaway nila. Sabi ni Greg, "Tell me the truth, Melissa. How long has this been going on?" Tugon ni Melissa, "Greg, what are you talking about?" Salita ni Greg, "Stop lying to me." Sagot ni Melissa, "I don't know what you think you know." "Really?" Biglang sabi ni Greg. Sabay kuha niya ng isang envelope at inilabas ang mga larawan ni Melissa na kasama ni Arnold. At ang sabi niya, "Then explain this, Melissa." Natulala si Melissa dahil siguro ang alam niya ay siya lang ang matalino. "Greg, that's you and Arnold in Angeles. That's you getting into his car. And that's you walking into a motel with him." Sumagot si Melissa. "Greg, I can explain." Nagsalita ulit si Greg. "Explain what? The pictures explain enough." Nagpalusot si Melissa. "It's not what it looks like." "Greg, don't insult my intelligence. I paid a private investigator because I already suspected something was wrong." Natahimik ulit si Melissa. At sinumbat na ni Greg ang lahat. "I took you out of that bar. I gave you a home. I gave your family a better life. I trusted you with everything I built. Melissa, I never wanted to hurt you, Greg, and yet you did. 5 years, Melissa. 5 years of marriage. Was any of it real?" Tumahimik si Melissa na parang kunwari ay naiiyak. At nagpatuloy si Greg. "Tell me the truth for once in your life. Did you ever love me? Or was I just another opportunity to you?" Mula noong gabing iyon ng away nila ay nag-iba na ang lahat at si Greg ay plano ng hiwalayan si Melissa. Pero hindi naman makakapayag si Melissa na basta na lang mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa mahabang panahon. Kasi nga, naging puhunan nito ang ganda niya at puday niya. Kaya ang ginawa niya ay ginamit niya ulit ang talento niya sa pagmamanipula ng mga lalaki. Tumakbo siya kay Arnold na umiiyak at nagdradrama na parabang siya pa ang biktima sa ginawa niyang kasalanan. Sinabi niya kay Arnold na kaya siya nakipagrelasyon dito
ay dahil matagal na siyang inaabuso ni Greg. Ang sabi pa niya ay sinasaktan siya nito at kung ayaw makipagtalik ni Melissa kay Greg ay pinipilit daw siya nito na para bang ginagahasa na siya ng mismong asawa niya. Ito namang si Arnold ay tanga dahil nabindisyonan na ng kapirasong langit na puday ni Melissa. Kaya naniwala naman sa mga iyak at sinasabi nito para daw magsama na sila ng malaya dahil mahal na mahal daw ni Melissa si Arnold. Iyon ang sabi ni Melissa sa kanya, kaya sinunod niya ang utos ni Melissa laban kay Greg. Nang isang umaga na aalis si Greg, habang nakaparada ang sasakyan niya sa labas ng bahay nila sa Olongapo, ay sa pagbaba niya rito ay bigla na lamang siyang tinutukan ng baril ng 3 kalalakihan at sabay isinakay sa isang puting van. At mabilis na kumaripas ng takbo ang van na iyon. Ayon mismo sa driver ni Greg na siyang nakakita ng lahat, habang nasa loob ng sasakyan ni Greg, wala rin daw siyang nagawa dahil tinutukan din siya ng baril. At sinabi pa sa kanya ng mga lalaki, "Ang amo mong puti lang ang kailangan namin, kaya huwag ka nang magpakabayani." At pagkatapos nga ng umagang iyon na nadukot si Greg Fields, sa sumunod lang na mga araw ay nakita na ang bangkay nito sa San Marcelino, Zambales, sa isang liblib na bukirin. Agad na sinimulan ng mga pulis ang investigasyon. Sa unang tingin ay inakala nilang may kinalaman ito sa negosyo ni Greg dahil isa itong kilalang kontraktor sa Olongapo at Subic. Posible rin umanong may nakaalitan ito sa negosyo o may nakaaway sa pera. Ngunit nang lumalalim ang investigasyon ay may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. At iyon ay walang iba kundi ang asawa niyang si Melissa. Nalaman ng mga investigador na ilang linggo bago mamatay si Greg ay nagkaroon ng matinding away ang mag-asawa. Lalo pang naging kahinahinala ito nang lumapit sa mga pulis ang private investigator na dating kinuha ni Greg. Ipinakita nito ang mga litrato ni Melissa kasama ang lalaking nagngangalang Arnold Capulong. Sa mga larawan ay makikitang magkasama ang dalawa sa Angeles, Pampanga. May mga larawan din na magkatabi silang sumasakay sa sasakyan at pumapasok sa mga motel. Doon na nabuo ang posibleng motibo ng krimen. Ngunit kulang pa rin iyon para mapatunayan na sangkot sila sa pagpatay. Ngunit biglang bumaliktad ang sitwasyon nang bigla na lamang madakip ang isa sa mga lalaking sangkot sa pagdukot kay Greg. Nahuli ito sa ibang kaso at kalaunan ay kumanta at pumayag na makipagtulungan sa mga awtoridad. Ayon sa kanyang salaysay, si Arnold umano ang nakipag-ugnayan sa kanila at nangakong magbabayad. At si Arnold rin umano ang sumama sa pagdukot kay Greg. Inamin din nito na matapos dukutin ang Amerikano ay dinala nila ito sa isang liblib na bukirin sa San Marcelino kung saan ito binaril ng 3 beses. Mas lalong tumibay ang kaso nang sabihin ng testigo na si Melissa mismo ang dahilan kung bakit ipinagawa ang krimen. Ayon dito, natatakot umano si Melissa na mawala sa kanya ang lahat kapag itinuloy ni Greg ang pakikipaghiwalay sa kanya at dalhin ito sa husgado dahil sa panlalalaki niya. At mula sa mga litrato, testimonya ng saksi sa bahay nila tungkol sa pag-aaway ng mag-asawa at pag-amin ng kasabwat ay unti-unting nabuo ang kaso laban kina Melissa at Arnold. Noong una ay si Arnold pa ang naipit kasi nga siya mismo ang nag-utos at sumama sa mga gunman. Pero parang nauntog sa pader si Arnold nang mag-away sila ni Melissa at ayaw ni Melissa na managot sa ginawa niya. Sinabi nito na wala dapat siyang kinalaman sa nangyari at si Arnold lang dapat ang makulong. Ibig sabihin ay ginamit din lang ni Melissa si Arnold. Doon napagtanto ni Arnold na inuto at binulabola lang siya ni Melissa para gawin ang gusto nito. Hindi siya nito mahal. Kaya sa huli ay inilaglag na rin ng tuluyan ni Arnold si Melissa sa kaso. Kumanta siya at sinabi niyang si Melissa ang mastermind sa pagpatay sa mismong asawa nito. At saka lang napagtanto ni Melissa na wala na ang mga pinaghirapan niya. Ang pagbuka ka ng kipay niya para sa pera pala. Noong hinihimas na niya ang rehas ng kulungan. Dahil matapos ang mahabang paglilitis ay napatunayang nagkasabwat sina Mrs. Melissa Dunca Fields at Arnold Capulong sa pagplano ng pagdukot at pagpatay kay Greg Fields.
Dahil sila ang itinuring na mga utak ng krimen, kapwa sila hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga lalaking direktang dumukot at bumaril kay Greg ay nahatulan din sa parehong kaso dahil sa kanilang naging partisipasyon sa krimen. Sa huli, ang lahat ng kayamanan at ari-ari ang inaasahang mapupunta kay Melissa ay hindi niya rin napakinabangan. Parang binalik lang ng karma ang ginawa niya dahil ginamit niya ang mga lalaki para yumaman. Pero sa huli ay iyon din ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak.